Ayan, pag-uusapan naman natin dito ang isang paksa na medyo nakakaalarma dito sa mundo ng crypto. Nasanay tayo na ang mga meme coins ay laro-laro lang, mga aso, mga palaka, at kung ano-ano pang nakakatawang mga images o larawan. Pero ngayon, napansin nyo na ba? Ang marketing ay wala na lang sa loob ng screens natin. Lumabas na ito sa totoong mundo. At minsan ang mga stunts na ginagawa para lang mapansin ang isang token ay nagiging delikado na. Kaya pag-uusapan natin kung paano ang dating online speculation ay nagiging real-world risk. Bakit may mga taong nagpapakalbo, nagpapatattoo o gumagawa ng mga delikadong hamon para lang sa ilang tokens? Yan, ito ba ay creative marketing o exploitation na? Kaya pag-uusapan po natin ang psychology at economy sa likod nito. At simulan po natin sa ating pinakaunang tanong. Bakit kailangang lumabas ng memes sa ating screen? Ang meme coins ay hindi kailanman nagpanggap na seryosong investment gaya ng mga project na nangangako ng mabilis na bayad o complex tech. Ang appeal nila ay simple lamang, katatawanan, absurdity, at saka internet culture. Isang litrato lang ng aso, pwede itong maging bilyong dolyar na asset. Isang frog meme, pwedeng mag-trigger ng grabing speculation. Dati ang boundary ng meme coin risk ay sa loob lang ng computer o cellphone natin. Financial risk lang ang usapan, pero ngayon lumalabo na ang linyang ito. Nakikita natin ang mga balita tungkol sa pump.fun sa Solana Network, kung saan ang promo ay hindi na lang basta pag-click ng buy. Ang mga tao ay tumatanggap na ng crypto payments kapalit ng pag-inom ng sobrang daming alak, pagpapakalbo at pagpapatato ng pangalan ng token sa kanilang katawan. Ang dati nating favorite online pastime ay ginagawa na silang living advertisements. Ngayon ay paano nga ba naging atensyon ang pinakamahalagang currency? Sa meme coin market, hindi mo kailangan ng malakas na technology. Ang kailangan mo ay atensyon. Lahat ng cryptocurrencies ay naghahanap po ng value, pero ang meme coins, ang value nila ay nakadepende sa kung gaano karaming tao ang nakatingin, nagsishare at nag-uusap-usap sa kanila. Isipin po ninyo si Dogecoin. Si Dogecoin ay nagsimula bilang biro noong taong 2013. Naging higante dahil po sa enthusiasm at celebrity attention. Si Pepe naman ay dahil po sa internet culture. Ayan. Si Bonk dahil naman sa momentum yan ni Solana. Ngayon ay bakit nila ito ginagawa? Dahil ang atensyon ang siyang nagdadala ng traders. Ang traders ang nagdadala ng liquidity. Kapag may liquidity, tumataas po ang presyo. Kapag tumaas ang presyo, mas maraming atensyon. Cycle ito na kumakain sa sarili po niya. Hanggat may nag-uusap, buhay ang asset. Pero paano kung ang kapalit ng atensyon ay ang iyong kaligtasan? Bakit mas nagiging mabilis at delikado ang paggawa ng token? Dahil po yan sa platform gaya ng pump.fun. Yan, naging sobrang bilis at mura na mag-launch ng token. Dati kailangan mo na ng technical knowledge at malaking puhunan. Ngayon sa maliit na halaga, minuto lang ang kailangan. Milyong-milyong tokens na ang na-launch. Pero ang problema, dahil sobrang daming tokens, ang hirap na mag-stand out. Kaya dito na po pumapasok ang Go Bounty Marketplace. Ayan, ang marketing ay naging direct imbis na ads. Babayaran mo na lang ang tao para gumawa ng extreme stunts. Dito na nagsimulang maging bizarre ang lahat. May mga nagpapatato ng bounty work sa noo na ang masakit pa, mali ang spelling ng tattoo. Ang internet lilipas din.
Lilipas din ang atensyon pagkatapos mo ng ilang araw. Pero, ang totoo na permanenteng nasa noo mo. Yan, ang tattoo na permanenteng nasa noo mo tulad po ng nakikita natin dito. Permanente na yan. Yan ang kailangang harapin ng taong gumawa niyan, habang ang token naman ay hindi na po active or wala na. Ngayon, bakit mukhang logical ang extreme behavior para sa iba? Baka nagtataka kayo, bakit may mga taong papayag na masira ang itsura nila o mag-risk ng buhay para lang sa token? Ang sagot ay economics of attention. Ang audience sa internet ay mabilis po na maboring. Kung ano ang sikat ngayon, bukas ay ordinaryo na. Kaya ang mga influencers, kailangan nilang itaas ang stakes. Mas extreme ang stunt, mas malakas po ang reaction. At dito sa mundo ng meme coin, ang reaction ay katumbas ng trading activity. Minsan, ang outrage o galit ng mga tao ay ginagamit ding marketing. Kapag pinuna mo ang isang stunt, mag-share ka ng screenshot, magko-komento ka. Sa paggawa mo niyan, pinapalaganap mo pa rin ang stunt na yan. Minsan, ang controversy ang mismong product. Ano naman ang nagtutulak sa mga tao para gawin ito? Ang modern meme coin culture ay halo po ng reality TV at saka high-risk betting. Hindi lang pera ang hinahabol ng mga tao, kundi social recognition. Maraming psychological factors dito. Una ay ang asymmetric upside. Isipin mo, sa maliit na sakripisyo, may tsansang manalo ng malaki. Pangalawa naman ay ang extreme financial pressure po pala. Kung gipit ang isang tao, ang crypto reward ay mukhang malaki na kumpara sa kinikita nila sa araw-araw na trabaho. Ang pangatlo ay ang internet fame. Ayan, internet fame. Ang pagiging viral ay may sariling value. At ang panghuli ay ang FOMO of fear of missing out. Kapag nakita mong may nakakakuha ng reward, iisipin mo, ako rin, kaya ko yan. Ngayon ay creative marketing o exploitation na ba ito? Dito na tayo sa mahirap na tanong. Ang mga sumusuporta sa ganitong practice, sasabihin nila, voluntary naman ito. Ang mga contestants sa reality TV, nagpapadangal din naman para sa prize money. Ang mga influencers na nagpo-promote din naman ng questionable products. May punto sila. Hindi naman lahat ng bounties ay masama. May mga community-driven campaigns na masaya naman. Pero ang mga kritiko ay nakakakita ng mas delikadong picture o larawan. Ang consent ay hindi po laging simple kung ang pinag-uusapan ay pera at kagipitan. Minsan ang mga tao ay hindi iniisip ang long-term consequences dahil sa mabilisan na reward. Platforms din, nakikinabang sila sa mataas na engagement. Ang mga viewers naman, unti-unti nang nag-i-expect ng mas extreme stunts. At kapag ang mga stunts na ito ay naging sexually explicit, threatening o mapanganib, diyan na nagkakaroon ng public backlash. Kaya ayan, sa kabuuan, sa mundo po ng television, social media at saka influencer culture, dumaan tayo sa ganitong cycle. Ang crypto, dinagdagan lang ng layer ng token incentives. Ang tanong para sa atin, hanggang saan ang itinuturing nating creative marketing? Kaya bilang mga traders o simpleng observer, kailangan natin na maging mapanuri. Ang presyo ng isang token ay pwede pong tumaas, pero ang dignidad at kaligtasan ng isang tao ay hindi dapat maging kapalit ng virality. Sa susunod na makakita kayo ng mga viral stunts sa feed ninyo tulad ng nakikita natin dito, isipin po ninyo sino ang tunay na nakikinabang at ano ang kapalit ng atensyong binibigay natin. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.